Actually, hindi naman si Sara yung apektado dito. Yung mga taong totoong natutulungan niya. Yung mga taong totoong nabibigyan niya ng assistance through her office. Makikinabang nito ay ang buwaka ng inang si Lisa. Bakit kamo? Ililipat nila yung budget sa DSWD. Sino ba ang nandoon? Andoon ang pinsan ni Tambaloslos na si Nina Romualdez. Monica. But anyway, yung aka Pinky, yung nakilala ko, yung buwaka ng Genesis na yan, nung nandiyan ako sa Pilipinas, nangangarap na yan tatakbo sa Pilipinas, hindi pa nga nakaka-assume si Marcos Jr. nangangarap na sila na mananatili sila sa pwesto. So diyan sa DSWD, ililipat yung budget at si Lisa Tanas pa rin ang magkokontrol. It's the same thing sa DOH. Alright? Sabihin ko pa, sige, lahat ng budget ilagay sa DSWD kasi nakikita natin na ginagawa nila yung para sa mga proyekto, tinutulungan talaga ang taong bayan, nabibigyan talaga yung may sakit. Tingnan nyo kayo, nagmamakaawa kayo, pati PCSO wala nang naibibigay na pera sa inyo. Natulong, binubulsa na, nasa martial law na ginawa nila kay Inday Sara. Expected na natin yun at ang gusto nga nila, di ba? Medyo nahiya pa sila, hindi lang zero budget. Kasi ang explanation ng mga buwaka ng GNMS, redundant na raw kasi yung mga project, like yung mga social services, what else, yung mga health, yung mga healthcare, something, yung ayuda ni Inday sa mga indigent na binibigyan niya ng assistance, di ba? Hospital assistance. So mga ganyan. So mga kababayan, 1.2 billion, yan mapupunta yan kay Lisa Tanas. Mapupunta sa mga buwaka ng GNMS yung mga yan. At sinabi naman ni Inday, kahit zero budget siya, wala namang problema, itutuloy pa rin nila yung trabaho. Pero actually, hindi naman si Sara yung apektado dito. Yung mga taong totoong natutulungan niya. Yung mga taong totoong nabibigyan niya ng assistance through her office. Imagine nyo saan nila lilipat. Ano ang sabi ni Kimbo? Ni Kimbo, yun, di ba? Yung buwaka ng inang, girl lalo na yan, na nakikita nyo na yung kanyang, no, hindi ako bagong facial, nag-spray lang ako nito. Sabi niya pala nagbago facial kasi mainit dito sa LA. So nagsispray ako ng mga ganyan-ganyan para bagong ligo ang dating. So anyway, yes, nakakagigil kasi ang makikinabang nito ay ang buwaka ng inang si Lisa. Bakit kamo? Ililipat nila yung budget sa DSWD. Sino ba ang nandoon? Andoon ang pinsan ni Tambaloslos na si Pinky Romualdez, si Monina Romualdez. Monica. But anyway, yung aka Pinky, yung nakilala ko, yung buwaka ng Genesis na yan, nung nandiyan ako sa Pilipinas, nangangarap na yan tatakbo sa Pilipinas, hindi pa nga nakaka-assume si Marcos Jr. nangangarap na sila na mananatili sila sa pwesto. So diyan sa DSWD, ililipat yung budget at si Lisa Tanas pa rin ang magkocontrol. It's the same thing sa DOH. Alright? So mamaya sa vlog natin, wag lang muna natin pangangalanan dahil may nag-message sa akin na yung Love for All ni Lisa Tanas ay ginagamit nilang money making, okay? Ang ibang budget sa DOH, di ba? Sa DOH ay nililipat ng illegal. Kaya inahamon ko yung COA, alam nito mga buwaka ng ina ninyo. Hindi ko na detalye sa inyo kasi I'm not ready mga detalye na sa email ko. Tsaka phone lang kasi ginagamit ko. So yung perang yan na ililipat sa DOH kunwari sa may mga sakit, sa may mga nangangailangan, mapupunta yan sa Love for All ni Lisa Tanas. Gagamitin nila yung perang yan, mga palangga, para nakawin nila at magkakaroon sila ng mga mga maliliit lang na programa na kunyari nagbibigay sila ng tulong, pero diba mga inaano nila, mga tulong-tulong, Operation Tuli, mga ganyan, kamura-mura lang naman ang gastos na yon. So we'll talk about that. Pero ano yung, well, we all know na tinatarget talaga nila si Inday Sara. Kaya nga diba, everyday pa ulit-ulit kong sinabi sa inyo. Ito mga jutang GNMS na ito, itong si Kimbo, diba, naka-Hermes, naka-Chanel, ang mamahal ng mga bag. 13 million, 11 million, yung mga Birkin, diba? Magkano lang ang sweldo ng mga butang inang yan, diba, sinabi ko sa inyo, magkano lang ang sweldo ng mga jutang GNMS na yan? Wala pang 500,000, wala pang 500,000 yung kanilang sweldo sa isang buwan. 200 to 300, within 2 to 300,000 lang. So you do the math. Kung yan ay nagtatrabaho sila ng matino, kunwari, at sumisweldo naman, sabi mo ng 300,000 pesos ang sweldo nila. 3 times 10. Sa 10 buwan, that's only 3 million. Paano maka-afford yung mga jutang GNMS na yan ng 23 million, 11 million, 10 million, 15 million na mga bag at mga alahas na hindi naman bagay sa pagmumukha ni Kimbo at sa lahat ng mga asawa ng mga kongresista, senador. Kaya nga kayo, sabi ko araw-araw, you have to speak up dahil nasa martial law na kayo. Ang ina, yung mga tao dito baka magising kapitbahay, oh.
Nasa martial law na kayo. Lahat ng pagigipit. Pag hindi nila gusto ang sagot sa Kongreso, sa Senado, akala mo sila ang husgado, sila ang mga pulis na huhulihin nila, ipakakulong nila. So, kaya nga diba paulit-ulit natin sinasabi na Tragis, hindi i-abolish natin ang Korte Suprema, i-abolish natin ang PNP at AFP kasi yung mga jutang dyan sa Congress at Senate, kapag nagkukontak sila ng hearing, pag hindi nila nagustuhan yung sagot, ikukontempt nila, ipapakulong nila, martial law na kayo dyan. Sabi ka, okay, sorry, palangga. Ano tawag dito? Sana gumising na kayo. Harap-harapan kayong binababoy ng kongresista. No, hindi, sabi ko nga sa inyo, itong sabi ni Inday, di ba? Tuloy ang trabaho niya. Kahit zero budget, gagawin nila yung trabaho nila. Pero sino ang maaapektuhan nito? Yung mga totoong tinutulungan ng opisina ni Sara? Hindi si Sara. Hindi siya meron pa siya 700+ million na binigay nila, di ba? Nahiya naman ng mga hayop na yon, di ba? Hindi maghihirap si Sara. Tandaan nyo, kahit walang budget, hindi maghihirap si Inday. Pero ang mahihirapan, yung mga taong humihingi sa kanila ng burial assistance, ng kung ano-ano mga assistance, di ba? Kasi binigay na nga, o ibibigay nila yung budget sa DPWH na hawak ni Lisa, sa DOH na hawak nila. Wala pa kayong 90 billion dun sa PhilHealth na pinag-uusapan natin, hindi pa sila makontenta, barya lang ng 1.2 billion. Mga kababayan, wala naman sanang problema kung ginagawa ng DSWD talagang binibigay kayo ng mga pang-livelihood program, wala tayong problema dyan. Sabihin ko pa, sige, lahat ng budget ilagay sa DSWD kasi nakikita natin na ginagawa nila yung para sa mga proyekto, tinutulungan talaga ang taong bayan, nabibigyan talaga yung may sakit. Tignan nyo kayo, nagmamakaawa kayo, pati PCSO wala nang naibibigay na pera sa inyo, na tulong, binubulsa na, nasa martial law na kayo mga kababayan. Dahil mismo ang mga senador at mga kongresista, umaakto sila nang sila ang makapangyarihan. Nakita nyo, nagpapadukot sila ng mga nakakulong. Di ba? Yung nakaraan, kahapon niya kayo, may hiring-hiring na naman sila. Dinidiin nila si Pangulong Duterte at yung dating administrasyon na nililink dito sa war on drugs na ito. You know? Mga kababayan, ang usapin sa Pilipinas, di ba, hindi para pagtakpan yung mga pulboroni, hindi para busisiin ng mga senador at ng mga kongreso yung mga napatay na, yung mga nagurgur na mga kalaban ng bayan, yung mga Chinese na pinag-usapan. I cannot go on details kasi hindi ko napanood. Wala namang kwenta. Ang haba-haba, spend ng millions of money of the Filipino people, tapos ang gusto lang naman nila idiin yung Duterte. Diba? Imagine nyo, pinagtsatsagaan nila ang imbestigahan kuno, maglabas ng mga preso para idiin si Duterte dahil ang pinag-usapan nila yung mga nagurgor na mga sangkot sa pulboronic. Hindi ba dapat ang pag-aksayahan ng mga hayop na ito na nagkat ng budget kay Inday Sara kung paano kayo tulungan? Di ba dapat kung paano kayo bigyan ng trabaho? Patay na yung mga hayop na yon, na mga nasangkot sa droga. Bakit kailangan na sila bigyan ng hustisya? Bibigyan ng hustisya. Kita nyo kung paano nila pinaprioritize yung mga walang kwentang issue, yung mga kawatan, mga jejemon, mga gumurgo sa inyong mga anak, mga nagsira ng inyong kinabukasan. Imbis na ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso, ang Senado, kung paano panagutin ang mga smuggler na nagkakaapekto, smuggler katulad ni Risa, katulad ni Michael, katulad ng kanyang pamilya, kung paano kayo nahihirapan, kung paano kayo nasasaktan everyday. Kinikitil ang inyong karapatan, ang inyong buhay, kinikitil ang mga kapalaran o future ng inyong mga anak. Diba? At tirahin si Sara. Hindi si Sara ang, ulitin ko, ang maaapektuhan. Yung mga benepisyaryo niya. Dahil yung 1.2 billion na yan, si Lisa Tanas ang kakamkam yan. Okay? Harap-harapan kayong ginagago. Balikan nyo yung 5,500 flood control. 1.4 billion yan. Barya lang kaya yung 1.2 billion budget nila. Wala yun. Wala yun sa ninanakaw nila na 1.4 billion doon pa lang sa flood control na yun. Ang gusto ko, gumising kayo mga kababayan, mga palangga, gumising kayo. Kailangan yung lumabas sa inyong mga bahay, mag-speak up kayo. Walang proyekto ang gobyernong ito. Walang proyekto ang mga putang ng kongresista at mga senador. Anong ginagawa nila? Ang kanilang mga asawa, ang mga aso, pinapasuot ng 12 million na alahas katulad ni Kilay. Si Saldico, di ba, may bahay sa Paris, pinapasara ang YSL, pinapasara ang mga designers, samantalang kayo gutom. Ano ang proyekto ng mga kongresista at mga senador? Lahat ng pera nyo, inuubos nila. Ngayon, ang mga anak nyo, hirap na hirap kayong makakain. Gusto nila $64 o 64 pesos lang ang budget na makontento ang isang Pilipino o isang pamilya na may household na 4 or 6. Harap ba ako dito? Hindi naman. Okay, 4 or 6, di ba? Yan ang, hindi, bulag ba kayo? This is not about budget ni Inday Sara kasi malungkot ako. No, hindi ako malungkot. Kasi ito'y pinapakita na yung gobyerno ni Bangag at ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas, they're there to what? Para sipsipin, ubusin ang pera ng bayan. Si Sara willing, wala siyang pakialam. Basta yung kung ang budget na kahit zero. Dahil
sa kanyang mga expose, ang nakikinabang ng pera nyo ang mga kongresista at ang mga senador. Yung mga young guns na yan. Bakit tinitira si Sara? Lahat ng mga young guns, lahat ng mga kongresista na yan. Kasi para bigyan sila ng malaking budget. And they are not for the Filipino people. They are for themselves. They are for Hermes, for diamonds, for cars, for bahay sa ibang bansa. Travel nila, kayo ang nagpupondo. Kayo ang nagbibigay ng marangyang buhay sa kanila dahil inahayaan ninyo na nakawin ang pera. Ano pa ba ang kailangan nyong makita sa bangag na gobyernong ito? Manggipit ng manggipit sa kalaban sa politika dahil hindi sila aalis dyan sa Malacanang kung wala kayong gagawin. Magiging Marcos senior style yan. Mas malupit ngayon dahil sa kabila ng digital age, sa kabila ng social media, wala silang pakialam na manakit, gumurgur ng tao, katulad sa GOJC compound. Wala silang takot na sindakin ang mga resource person na pag ayaw silang sagutin kasi ano tawag dito, dahil merong mga rights itong mga resource person na ito, kung kailan sila pwede sumagot o kailan sila hindi sumagot dahil may incriminate yung kanilang rights, di ba? So, my God. Sabi ni Lorenzo, mahira, pinatigil yung rally. O nga, well, don't worry about that. Kahit patigilin nila yung rally, kung lahat kayo lalabas sa birthday ko sa September 21, hindi kayo kayang pigilin ng kahit 5,000 pulis. Kung pupunuin nyo ang kalsada, dahil sukang-suka na kayo sa ginagawa ni Marcos Jr., nasa makadiliman na po kayo, nasa martial law na kayo, papatayin kayo ng mga yan, gugurgurin kayo ng mga yan sa gutom, gugurgurin kayo dahil hindi na kayo maka-afford ng gamot, gugurgurin kayo dahil imbis na operahan kayo, walang gustong umipera sa inyo dahil ang pera ninakaw na nila. Ang mga mahirap or indigent, may karapatan kayong mabigyan ng benepisyo ng gobyerno. Pero dahil ninanakaw na nila ang pera at wala silang tigil sa kakanakaw ng pera ng bayan, then kawawa kayo mga palangga. Sino daw yung naputukan ng ugat? Itanong natin kay Jason Sa. Sabi ni Ana Rose, legit drug addict si mga kawatan. Ayun na nga mga palangga. Nakakagalit kasi ulitin ko sa inyo dyan sa Pilipinas. I don't know bakit kayo nananatiling hindi ba tahimik, takot, dubag. Martial na po kayo. Nakita niyo yung kongresista, mga senador, para sila na yung hukom. Para sila na yung police. Di ba? Pag gusto nilang ipadampot yung resource person, ipapadampot nila. They're there for what? Ang sabi nila, in aid of legislation, para makapag-craft ng batas para sa mamamayan. Ano ginagawa nila? Araw-araw sila naglilitis. Akala ko mga abogado o mga huwes. Di ba? Napansin nyo, only sa bangag administration, nung panahon ni Duterte, nung panahon ni Maymay in fairness, panahon ni Gloria, hindi naman ganun. May mga nakukontem. Pero hindi katulad dito na gusto nilang lahat i-contem. Katulad na lang kay Harry Roque, kinontempt na naman nila. Di ba? Kasi yun ang gusto ni Lisa, yun yung utos. Pati mga private property. Okay? Dahil gusto lang talaga nilang idiin si Harry Roque. Sinabi na mismo na wala siyang kaugnayan sa Lucky South na yan, sa Pogo na yan. Ang merong kaugnayan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Well, mga palangga, almost everyday ko na sinasabi sa inyo yan. May pictures na yan. Pinakita na rin itong pasyo na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambalos, sila po ang miyembro o mastermind ng sindikato. Yan ang katotohanan. Sila ang sindikato. So ngayon, nasa martial law na ang inyong sitwasyon. Kung hindi kayo mag-aaktiras at mag-speak up day at magsabi sa inyong mga inay, mga sentimiento, then tanggapin nyo ang martial law life. Enjoy it. Yung mga dilawan na nagsisigaw dati, o di ba bumabalik, mas malala pa, di enjoy nyo. Pero kung kayo ay may pagmamahal,